Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Naranasan mo na ba yung tahimik naman ng paligid, pero ang isip mo, sobrang ingay? Yung tipong kahit gusto mong magpahinga, hindi tumitigil ang iniisip mo. Paulit-ulit nakakapagod at minsan nakakabigat na. Kung ganun ang nararamdaman mo ngayon, para sa iyo ang video na ito. Pag-usapan natin kung paano mo mapapatahimik ang maingay mong isipan at paano ka makakahanap ng totoong kapayapaan. Seryosong tanong to ha? Kamusta talaga yung lagay ng isip mo ngayon? Kasi alam mo, napansin ko lang lalo na sa ating mga Pinoy na nasa mid-20s pataas, yung tipong ang dami ng priorities sa buhay, parang ang dalang na nung moments na tahimik talaga yung loob natin. Yung hihiga ka sa gabi, tapos wala kang ibang maririnig, kundi yung electric fan o yung kuliglig sa labas. Madalas kasi, kahit patay na yung ilaw at nakapikit ka na, parang may perya pa rin sa loob ng utak mo. May nag-aaway, may nagpaplano, may nag-aalala, at may nagpapaalala sa iyo nung nakakahiyang bagay na ginawa mo nung grade 6 ka pa. Nakakapagod, di ba? Yung kahit nakaupo ka lang naman at nagpapahinga, pagod na pagod yung pakiramdam mo kasi yung isip mo tumatakbo ng marathon na walang finish line. Kasi naman, ang hirap din kasing i-off niyan. Hindi siya parang switch ng ilaw na isang pindot lang. Okay na. Minsan nga, mas lalo mo pang pinipilit na, "Huy, tumahimik ka nga, matutulog na ako." Lalo namang nag-iingay. Lalo kang nag-iisip tungkol sa mga bayarin, sa career path mo, na parang ewan o kaya naman sa mga what ifs mo sa buhay. What if hindi ko tinanggap tong trabahong to? What if sinagot ko siya noon? What if nag-ipon ako agad? Grabe, nakaka-drain siya. Kaya naisipan kong kausapin ka muna ngayon. Kasi feeling ko, kailangan natin tong pag-usapan ng hindi tunog textbook o tunog motivational speaker na sobrang positive na parang hindi na totoo. Gusto ko lang magkwentuhan tayo bilang magkaibigan na parehong nakakaranas nito. Alam mo, naalala ko nung nakaraang buwan lang, si Sarah, isang malapit na kaibigan ko, nasa late 20s na rin siya at manager sa isang BPO. Nag-coffee kami kasi sabi niya, "Te, parang sasabog na yung ulo ko." Habang nag-uusap kami, napansin ko na kahit hawak niya yung kape niya, hindi niya iniinom. Nakastare lang siya sa kawalan tapos biglang magtatanong ng, "Sa tingin mo ba tama tong ginagawa ko sa buhay?" Tapos bago ko pa masagot, lilipat na siya sa, "Nakalimutan ko palang magbayad ng kuryente." Ganyan yung itsura ng maingay na isip. Sobrang kalat. At ang unang-unang realization namin dun sa usapan na yun, na gusto ko ring i-share sa iyo, ay yung tungkol sa pagtanggap na maingay talaga siya. Madalas kasi ang ginagawa natin, nilalabanan natin yung ingay. Pinapagalitan natin yung sarili natin bakit ba tayo nag-iisip ng ganito. Pero ang totoo, yung isip natin, ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Ang trabaho ng utak ay mag-produce ng thoughts, parang baga na ang trabaho ay huminga. So kapag maingay ang isip mo, ibig sabihin lang nun, functioning siya. Kaso nga lang, nag-overdrive. Imbes na labanan mo at mainis ka, subukan mong panoorin lang siya. Parang nanonood ka lang ng mga sasakyan sa EDSA. Maraming dumadaan, maingay, mausok, pero hindi mo naman kailangang habulin bawat bus na dumadaan, di ba? Hayaan mo lang silang dumaan. Kapag may pumasok na thought na, "Hala, baka mag-fail tong project ko," sabihin mo lang sa sarili mo, "Okay, may thought ako na baka mag-fail ako." Noted. Tapos hayaan mo siyang dumaan. Huwag mong sakyan, huwag mong pagmanihuhan. Kasi kapag nakipag-argue ka pa sa isip mo, lalong hahaba yung usapan. Magiging debate na siya at guess what? Utak mo rin yung kadebate mo, kaya kahit sino ang manalo, talo ka pa rin kasi puyat ka at pagod. Kaya naman, ang laking tulong talaga nung tinatawag nating brain dump. Parang si Sarah, ang ginawa namin nun, kumuha kami ng tissue dun sa coffee shop. As in literal na tissue lang kasi wala kaming papel. Tapos sabi ko sa kanya, "Isulat mo lahat ng naririnig mo sa loob ng ulo mo ngayon. Kahit walang sense. Kahit gusto ko ng lumpia o bakit ang mahal ng bilihin. Isulat mo lang lahat." Kasi ang utak natin, kapag may iniisip tayo, feeling niya kailangan niyang i-hold yon kasi baka makalimutan natin. Kaya paulit-ulit niyang ibinubulong sa'yo para siyang sirang plaka. Pero kapag isinulat mo na siya, parang binibigyan mo ng permiso yung utak mo na, "Uy, okay na, nakarecord na siya sa papel,
pwede mo na siyang bitawan. Nakakagulat yung relief kapag nailabas mo na siya. Minsan kasi, akala natin ang laki-laki ng problema natin. Pero kapag nakasulat na sa papel, parang 3 o 4 lang naman pala sila. Mukha lang silang marami kasi nagkakabuhol-buhol sila sa loob. Isipin mo yung earphones na nakatago sa bulsa. Paglabas mo buhol-buhol na. Pero kapag dahan-dahan mong hinila ang bawat hibla, maaayos din. Ganon din yung isip natin. Hindi naman kailangang resolbahin agad lahat ng isinulat mo. Ang goal lang muna natin ay mailipat sila mula sa isip mo papunta sa labas para mabawasan yung pressure, para makahinga ka naman kahit sandali lang. Saka isa pa, pansinin mo rin kung paano ka makipag-usap sa sarili mo kapag maingay ang isip mo. Sobrang harsh ba natin? Kasi minsan, tayo pa yung pinakamalupit na bully sa sarili natin. Ang tanga mo naman kasi, bakit ba hindi ka natututo? Wala ka na talagang mararating. Grabe, kung may ibang tao na magsasabi sa iyo niyan, malamang inayawan mo na sila o inaway mo na. Pero bakit kapag sa sarili natin galing, hinahayaan lang natin? Kasi naman, nakasanayan na natin. Akala natin, kapag pinagalitan natin yung sarili natin, mas magiging productive tayo o mas magiging maayos tayo. Pero ang totoo, lalo lang nating dinadagdagan yung ingay. Imbes na makatulong, nagiging background noise lang siya na nakakadistract sa kung ano talaga yung mahalaga. Subukan mo kayang baguhin yung tono, imbes na, bakit ang gulo ng isip mo? Try mo yung mukhang pagod na pagod ka na ah. Marami ka bang iniisip? Okay lang yan, hinga muna tayo. Parang kinakausap mo lang yung isang bata na nagtatantrums. Hindi mo naman sisigawan yung bata para tumahimik, di ba? Kasi lalo lang iiyak yun. Yayakapin mo, pakikinggan mo, hanggang sa kumalma. Ganon din dapat tayo sa sarili natin. Ang dami na nating hinaharap sa labas ng bahay, sa trabaho, sa traffic, sa social media. Huwag na sana nating gawing battlefield, pati yung loob ng sarili nating isipan. Kasi alam mo, ang hirap nung laging naka-on yung survival mode. Yung parang laging may banta, laging may kailangang ayusin, laging may kailangang patunayan. Minsan kaya maingay ang isip natin kasi nakalimutan na nating manahimik ng kusa. Nakalimutan na nating maging present. Masyado tayong nakatira sa nakaraan o kaya naman masyado tayong excited o takot sa hinaharap. Pero yung ngayon, yung sandaling ito na humihinga ka, madalas nating malampasan. Parang nasa loob ka ng mabilis na sasakyan, kitang-kita mo yung destination sa malayo, pero hindi mo na napansin yung magandang tanawin sa gilid mo kasi masyado kang focused dun sa dulo. At kapag ganon, natural lang na mag-ingay ang isip. Kasi parang hinahanap niya yung grounding, hinahanap niya yung anchor. At speaking of anchor, may isa pang bagay na madalas nating ma-overlook, pero sobrang basic lang talaga niya. Minsan nga, nahihiya pa akong isuggest sa iba kasi sasabihin nila, yun lang? Pero maniwala ka, minsan yung pinaka-simple, yun yung pinaka-epektibo. Kaso, bago ko ituloy yon, gusto ko munang isipin mo. Kailan ba naging maayos yung pakiramdam mo kahit maingay ang mundo sa paligid mo? May ganong moments ka ba? Yung kahit ang gulo-gulo ng lahat parang kalmado ka sa loob? Meron yan, for sure. Baka nakalimutan mo lang kung paano bumalik dun. Kaya sige, pag-isipan mo muna yan habang tinitignan natin kung paano pa natin pwedeng paamuhin itong maingay nating mga isip. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, yung pinaka-basic talaga, yun yung madalas nating makalimutan. Alam mo kung anoon? Yung paghinga. Huwag kang tumawa, ha? Kasi isipin mo, simula nung pinanganak tayo, humihinga na tayo. Pero kailan mo ba huling binigyan ng atensyon yung bawat hangin na pumapasok at lumalabas sa ilong mo? Kasi naman, sa sobrang bilis ng takbo ng mundo, pati yung paghinga natin naging mababaw na lang. Yung tipong hanggang dibdib lang, bitin na bitin. Tapos magtataka tayo kung bakit ang bilis nating kabahan o bakit parang laging on edge yung pakiramdam natin. Subukan mo minsan, kahit ngayon habang nakikinig ka, huminga ka ng malalim, yung ramdam mo hanggang tiyan, tapos dahan-dahan mong ilabas. Kapag ginawa mo yon, parang sinasabi mo sa nervous system mo na, "Huy, safe tayo. Walang humahabol sa ating leon. Pwede ka nang kumalma." Kasi ang utak at ang katawan magkadugtong yan. Kapag maingay ang isip, sumisikip ang dibdib. Pero kapag pinakalma mo yung katawan sa pamamagitan ng paghinga, napipilitan din yung isip na sumunod. Para silang mag-asawa na kailangang mag-sync. Kung hindi mo makontrol yung isip mo directly, kasi nga,
Ang hirap naman talagang sabihan ng isip na huwag mag-isip, daanin mo sa katawan. Dun ka magsimula. Naalala ko tuloy yung pinsan kong si Mike. Si Mike, parang laging nakakape kahit hindi naman. High energy, laging taranta, laging busy. Isang beses, nag-breakdown siya sa harap ko kasi hindi na daw siya makatulog. Sabi niya, "Insan, kahit anong pikit ko, nakikita ko yung Excel sheet sa kisame." Ang ginawa ko imbes na payuhan ko siya ng kung ano-ano, dinala ko siya sa labas. Naglakad lang kami. Sabi ko sa kanya, "Oh, pansinin mo yung bawat hakbang mo. Pakiramdaman mo yung swelas ng sapatos mo na tumatama sa semento." Noong una, tinitignan niya ako na parang nababaliw ako. Pero after 15 minutes ng paglalakad ng tahimik at pag-focus lang sa physical na nararamdaman niya, kumalma yung boses niya. Hindi na siya mabilis magsalita. Doon ko na-realize na isa pang dahilan kung bakit sobrang ingay ng isip natin ay dahil masyado tayong digital. Masyado tayong nakatira sa loob ng screen. Alam mo yon, gising ka pa lang, scroll agad. Bago matulog, scroll pa rin. Yung social media, parang buffet yan ng ingay ng ibang tao. Nakikita mo yung success ng batchmate mo, yung bakasyon ng katrabaho mo, yung balita tungkol sa ganito-ganyan, lahat yan, pumapasok sa utak mo nang hindi mo namamalayan. Kaya paghiga mo, overloaded ka na. Puno na yung storage ng utak mo ng mga bagay na hindi naman talaga sa iyo. Bakit hindi natin subukan yung physicality overthinking? Kapag nararamdaman mo nang nag-uumpisa ng mag-overheat yung isip mo, gumalaw ka. Maghugas ka ng pinggan, pero i-focus mo yung sarili mo sa pakiramdam ng tubig at bula sa kamay mo. Maglinis ka ng kwarto, magdilig ka ng halaman, anything na magbabalik sa iyo sa physical world. Kasi ang isip, mahilig mag-travel sa future o sa past. Pero ang katawan mo, laging nandito sa present. Kaya kapag ibinalik mo yung focus mo sa katawan, hinihila mo rin yung isip mo pabalik sa ngayon. At sa ngayon, madalas naman, okay tayo. Walang dilubyo sa ngayon. Sa isip lang natin nabubuo yung mga bagyo. Isa pa palang aha moment para sa akin ay nung matutunan ko na hindi ko kailangang maniwala sa lahat ng iniisip ko. Minsan kasi, tingin natin sa bawat thought natin ay fact. Halimbawa, naisip mo, feeling ko hindi nila ako gusto. Bigla kang maniniwala na totoo yun. Malulungkot ka na, ma-awkward ka na sa kanila hanggang sa maging totoo na nga kasi nag-iba na yung kilos mo. Pero teka lang, thought lang yun, hindi yun reality. Ang utak natin minsan parang tabloid writer. Mahilig mag-exaggerate para lang makakuha ng attention. Mahilig gumawa ng clickbait sa loob ng ulo natin. Kaya ang ginagawa ko na ngayon, kapag may pumasok na negatibo o maingay na thought, tinatanong ko ang sarili ko, is this true? May proof ba ako? O kaya naman, nakakatulong ba sa akin tong thought na to? Kapag ang sagot ay hindi, sinasabi ko na lang sa isip ko na, salamat sa concern pero hindi kita kailangan ngayon. Parang may filter na dapat. Hindi lahat ng bisita, pinapapasok sa loob ng bahay. Bakit natin hinahayaan yung mga toxic na thoughts na tumira sa isip natin ng libre, di ba? Pagbayarin man lang natin sila ng rent. At kung wala silang dalang maganda, palabasin natin agad. Pero alam mo, may isang part ng ingay na to na madalas nating itago. Yung ingay na galing sa guilt o sa mga bagay na hindi natin maamin sa ibang tao. Minsan kaya maingay ang isip kasi may mga unfinished business tayo sa loob. Baka may kailangan kang patawarin at madalas yung sarili mo yon. O baka may kailangan kang bitawan na responsibilidad na hindi naman talaga sa'yo pero pinipilit mong pasanin. Kasi kahit anong meditation o breathing exercise ang gawin mo, kung may malaking tinik na nakabaon sa loob, sasakit at sasakit pa rin yan. Minsan, ang kailangan lang natin ay maging tapat sa sarili natin. Bakit nga ba ako stressed? Dahil ba talaga sa trabaho o dahil takot akong mapag-iwanan? Kapag nahanap mo yung ugat ng ingay, dun pa lang siya mag-uumpisang humupa. Parang alarm clock na hindi titigil sa pagtunog hanggat hindi mo pinupuntahan para i-off. Yung ingay ng isip mo, madalas, isa siyang signal. Sinasabi niya sa iyo na may kailangan kang pansinin na emosyon o sitwasyon na matagal mo nang iniiwasan. Hindi naman kailangang biglaan yung pagbabago eh. Hindi bukas, paggising mo zen na zen ka na agad.
Darating pa rin yung mga araw na parang palengke yung utak mo. Pero ang mahalaga, alam mo na kung ano yung gagawin. Alam mo na kung paano huminga, kung paano isulat yung mga thoughts, at kung paano hindi magpabuli sa sarili mong isip. Kasi, sa totoo lang deserve mo yung katahimikan. Hindi yung katahimikan na dahil wala kang ginagawa, kundi yung katahimikan na nasa loob mo kahit anong gulo ng mundo sa labas. At alam mo, may isa pa akong gustong i-share sa'yo tungkol sa kung paano natin tatapusin tong araw na to nang hindi mabigat ang loob. Kasi baka iniisip mo, madali lang sabihin, pero paano sa gabi kapag mag-isa na lang ako? Don't worry, may mga huling hirit pa ako para sa'yo na siguradong makakatulong sa'yo na makatulog ng mas mahimbing mamaya. Kasi hindi ka naman nag-iisa sa nararamdaman mo. Marami tayo at kakayanin natin to ng dahan-dahan lang. Isang hinga, isang hakbang. Habang nag-uusap tayo rito, naisip ko lang, mga Pilipino tayo, di ba? At tayong mga Pinoy, sanay tayo sa ingay. Sanay tayo sa maingay na pista, maingay na karaoke ng kapitbahay, maingay na hapagkainan. Pero iba kasi yung ingay na galing sa loob. Yung ingay na galing sa sana ganito na lang o sana hindi ko na lang ginawa yon. Nakakabinggi siya kasi wala kang takas. Pero gusto ko sanang i-share sa'yo yung huling piraso ng puzzle na nakatulong sa akin para makahanap ng konting peace of mind. Yung matutong maging komportable sa hindi ko alam. Kasi naman, aminin natin. Kaya rin maingay ang isip natin kasi gusto natin laging may sagot. Gusto nating malaman kung anong mangyayari sa atin after 5 years. Kung magiging okay ba yung finances natin o kung magiging masaya ba tayo sa pinili nating desisyon. Minsan, kailangang tanggapin na, okay, hindi ko alam ang sagot ngayon at okay lang yon. Kapag binitawan mo yung pressure na kailangang ma-figure out lahat agad-agad, parang may mabigat na sako na nawawala sa balikat mo. Huwag mong kalimutan na tao ka lang. Hindi ka robot na kailangang laging optimal ang performance. Kung ngayon ay pagod ka, okay lang. Kung ngayon ay nalilito ka, normal lang yon. Bigyan mo ang sarili mo ng grace period. Yung tipong, sige, mag-iisip ako ng 15 minutes tungkol sa worries ko, pero after nun, kakain na ako ng masarap na dinner o manonood na ako ng Netflix. Give yourself permission na maging masaya kahit hindi pa perpekto ang lahat. Kasi kung hihintayin nating maging perfect ang buhay, bago tayo manahimik ang isip, baka abutin na tayo ng forever. Bago tayo maghiwalay dito sa usapan natin, gusto ko lang sanang magpasalamat sa iyo. Salamat kasi hinayaan mo akong samahan ka sa sandaling ito. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo at alam kong may mga gabing parang hindi na natatapos ang ingay. Pero maniwala ka, lilipas din yan. Walang bagyong tumatagal ng habambuhay. Hinga lang. Dahan-dahan lang. At sana, bago ka matulog mamaya, masabi mo sa sarili mo na, proud ako sa iyo kasi kinaya mo ang araw na to. Kasi totoo naman, proud ako sa iyo. Kung nakatulong sa iyo tong pag-uusap natin, baka naman pwedeng i-share mo rin sa comments kung ano yung madalas na nagpapaingay ng isip mo o kung anong ginagawa mo para kumalma. Gusto ko ring matuto sa inyo. At syempre, kung gusto mo pa ng ganitong klaseng kwentuhan na parang magkaibigan lang tayo, paki-like naman at subscribe na rin para lagi tayong updated. Malaking tulong yon para mas marami pa tayong maabot na mga kaibigan nating kailangan din ng makakausap. Sige na, baka kailangan mo na ring magpahinga o ituloy yung ginagawa mo. Basta tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa ingay na yan. Nandito lang tayo, sabay-sabay na naghahanap ng katahimikan sa gitna ng magulong mundo. Ingat ka lagi ha, hanggang sa susunod nating kwentuhan, hinga ng malalim at bitaw. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to. At kung may natutunan ka sa video na to, please click like and subscribe para sa more real talk kwentuhan. Para mas lalo mong maunawaan ang sarili mo at matutunan mong piliin ang tama para sa'yo. Hanggang sa susunod.